ang dalawang klase ng daan. Blessed day po sa lahat. Ito po ang ating devotion. Ang pangalan ulit ay ang dalawang klase ng daan. Panginoon, pasbasan niyo po kami ngayong oras na talagang makapag-devotion, maintindihan itong inyong salita at yung paglilinaw po dito. At Lord, may apply namin sa buhay namin ang buong pagmamahal sa inyo. Tunay, Panginoon, na napakabait niyo sa amin. Kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Naway, Lord, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. At naway, Lord, tulungan niyo po kami. At alam namin na tinutulungan niyo kami at matigas lang ang aming ulo. Kung maaari lang po ay talagang kontrolin niyo kami na hindi na kami magkasala laban sa inyo. Basbasan niyo po lahat, Panginoon. Bigyan niyo po ng maraming biyaya. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at maluwang ang daan na patungo sa kapahamakan at marami ang nagsisipasok doon sapagkat maliit ang pintuan at makipot ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14. Dalawang pintuan ang humahantong sa dalawang magkaibang paraan. Ang maluwang na pintuan daan ay patungo sa isang daan na maluwang. Ang makipot na pintuan ay patungo sa isang daan na makipot. Ang makitid na daan ay ang daan ng makadiyos at ang malawak na daan ay ang daan ng hindi makadiyos. Ang tanging dalawang paraan na maaaring maglakbay ang mga tao. Una, ang malawak na paraan ay ang madali, kaakit-akit, inklusibo, indulgent, permissive, at self-oriented na paraan ng mundo. Mayroon itong kaunting mga panuntunan, kaunting paghihigpit, at kaunting kinakailangan. Ang kailangan mo lang gawin ay ipahayag si Jesus o kahit man lang ay magmukha kang relihiyoso at matatanggap ka sa grupong iyon. Ang ikalawa ay ang makitid na daan, ay ang mahirap na daan. Ang daan na pagtanggi sa sarili at ang krus. Nang tanungin si Jesus, Panginoon, kakaunti lang ba ang naliligtas? Sumagot siya, pagsikapan mong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa iyo, marami ang magsisikap na makapasok at hindi makakapasok. Mababasa po natin yan sa Lucas chapter 13 verse 23 hanggang 24. Ang salitang Griego para sa magsikap o agonizomai ay nagpapahiwatig na ang pagpasok sa pintuan sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng malay sa isipan, may layunin at matinding pagsisikap. Ang makitig na daan ay para sa mga nagnanais ng kaharian ng Diyos sa anumang halaga. Tiyaking sinusunod mo si Kristo bilang Panginoon sa makitid na daan. Tanungin ang iyong sarili. Tiyak na nabubuhay tayo sa gitna ng isang malawak na paraan na kaisipan na isang set ng pag-iisip na maaaring dahan-dahang papasok sa sarili nating mga paraan ng pag-iisip. Ngunit ano ang itinuro at ipinakita sa iyo ng Diyos noong mga panahon wala kang makamundong pagpigil kung kailan ang iyong buhay ay lubos na nakatuon sa kanyang salita at sa kanyang paraan? Panginoon, marami pong salamat po sa inyong tinuro ngayon. Tunay, Panginoon, na mahal nyo kami at ayaw nyo kaming mapahamak. Naway, Panginoon, ang lahat ng tao ay pumili ng makipot na daan. Opo, marami po ditong kailangan na gawin o maraming pagpipigil po dito, maraming bawal. Dahil, Panginoon, ang aming katawan gusto po yung mga bawal na ito. Pero ito po ay taliwas sa inyong salita. Taliwas po sa inyong pagmamahal. Naway, Lord, tanggapin ng mga tao na kayo po, si Jesucristo, ay kanilang maging Panginoon sa kanilang buhay ng buong pagmamahal at buong puso para sila po ay maligtas. Marami pong salamat, Panginoon, muli at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog.
itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa life of Christ.